Hindi ba ang Pilipinas ay bahagi ng Timog Silangang Asya? Ang matapang na pahayag na ito mula sa isang propesor ng Universidad ng Oxford ay nagpalamig sa silid seminar. Ngumisi ang isang estudyante mula sa China. Nagbigay ng kontraargumento ang isang propesor na Chino na nagsasabing magkatulad lang ang Pilipinas sa China at iba pang bansa. Ngunit nang inilabas ang 35 taong halaga ng datos ng pananaliksik, natahimik ang lahat. Ang estudyanteng nakangisi ay lumuha. Ngayon ay ihahayag namin ang nakakagulat na katotohanan. Bago tayo magsimula, mangyaring mag-subscribe sa channel, mag-iwan ng like, at magbigay ng komento para suportahan ang Pilipinas. Ang silid seminar ng kagawaran ng pag-aaral sa Timog Silangang Asya sa Universidad ng Oxford sa Inglaterra ay napuno ng tensyon. Sa labas ng bintana, makikita ang mga 400 taong gulang na gusali na gawa sa bato. Ang malamig na hangin ng Nobyembre ay humahampas sa salamin ng bintana, ngunit ang init sa loob ng silid seminar ay taliwas sa lamig sa labas. Profesor, iyan ba talaga ang konklusyon ng 30 taon ng iyong pag-aaral? Tanong ni Hua, isang estudyanteng nag-aaral ng doktorado mula sa China na nagtaas ng kamay. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Ako si Edward Harrington. Bilang propesor ng komparatibong pag-aaral sa kultura sa Oxford, nag-aral ako ng Timog Silangang Asya sa loob ng 35 taon. Nagtapos ako ng postdoktorado sa Harvard at gumugol ako ng 8 taon sa Beijing, 7 taon sa Bangkok at 6 na taon sa Maynila. Marahil ako ang isa sa pinakamatagal na mananatili sa pangunahing mga bansa sa Asya na may direktang karanasan bilang isang kanluraning iskolar. At ngayon, ilalabas ko na ang konklusyon ng 35 taong pananaliksik simula ko. May 15 estudyante ang nagtipon sa silid seminar. Magkakaiba ang kanilang nasyonalidad, Ingles, Amerikano, Aleman, Pranses at Sino. Ito ay isang espesyal na seminar sa pagtatapos ng semestre na ang tema ay komparatibong pag-aaral ng pambansang karakter ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Dahan-dahan akong tumayo. Oo, Hua, ito ang konklusyon ng 35 taon ng aking pag-aaral. Natahimik ang silid seminar. May narinig na pagpigil ng hininga. Naglakad ako papunta sa whiteboard. Kinuha ko ang marker at isinulat sa malaking letra. Baka hindi Asya ang Pilipinas. Nagkaroon ng bulungan. Professor, ano po ang ibig sabihin niyan? Tanong ni Professor Tan, isang exchange professor mula sa China na may namumutlang mukha. Itinaas ko ang aking kamay upang patahimikin sila at nagpatuloy. Maging mas eksakto ako. Isinulat ko ang susunod na pangungusap gamit ang marker. Ang mga Pilipino ay isang lahi na may mga katangiang radikal na naiiba mula sa mga Chino at iba pang mga lahi sa Asya. Ngayon ay may narinig na tawanan. Si Hua ay umungol at bumulong kay Hans, ang estudyanteng Aleman na nakaupo sa tabi niya. Baka nababaliw na si Professor. Hindi ko pinansin. Inaasahan ko na ang reaksyong ito. Ito rin ang reaksyon na 15 taon na ang nakalipas ng simulan ko ang pananaliksik na ito. Ang common sense sa kanluraning akademya ay ang Silangang Asya ay iisa. Ito ay sphere ng kulturang Confucian, sphere ng kulturang Kanji at magkakahawig ang kanilang panlabas na anyo. Sa simula, iyan din ang aking paniniwala. Ngunit pagkatapos ng 25 taon ng aktwal na pamumuhay, pag-i-interview sa libu-libong tao at pag-aanalisa sa milyon-milyong datos, nakarating ako sa isang ganap na magkaibang konklusyon. Lahat, pagkatapos ng seminar na ito, ang inyong pananaw ay magbabago ng 180 degrees, sabi ko habang tinitingnan ang mga estudyante. Hindi, kailangan itong magbago. Dahil ang ebidensya na ipapakita ko ay hindi matututulan. Nag-cross ng kamay si Hua. May hamon sa kanyang mga mata. Talaga? Sige, ipakita niyo sa amin, Profesor. Ngumiti ako. Sige, magsimula tayo. Binuksan ko ang aking laptop at binuhay ang projector. Lumabas ang unang slide sa screen. Una, paano kumikilos ang mga mamamayan kapag may sakuna? Ang isang sitwasyon ng sakuna ang pinakamahusay na naglalantad sa tunay na kalikasan ng tao. Sa karaniwang araw, lahat ay tila magkatulad. Magalang, masipag magtrabaho at mahal ang pamilya. Ngunit kapag may sakuna, iba. Iyon ang oras
Kung kailan lumilitaw ang totoong mukha, paliwanag ko. Nagtaas ng kamay si James, ang Amerikanong estudyante. Professor, anong uri ng sakuna ang tinutukoy ninyo? Magandang tanong, James. Lumipat ako sa susunod na slide. 3 larawan ang nakahanay sa screen. Sa kaliwa ay ang Super Typhoon Yolanda noong 2013 sa Pilipinas. Sa gitna ay ang Sichuan earthquake ng China noong 2008. Sa kanan ay ang Indian Ocean tsunami noong 2004. Pagkumparahin natin ang 3 sakunang ito. Itinuro ko ang larawan ng Pilipinas gamit ang laser pointer. 2013, Super Typhoon Yolanda. Tinatayang 6,300 ang namatay o nawawala. Ang mundo ay humanga sa mapayapang pagtugon ng mga Pilipino. Haba-haba ang pila sa paghihintay ng ayuda at halos walang looting. Tumango ang mga estudyante. Sikat na kwento iyon, ngunit ang mahalaga rito ay ang kusang loob na pag-uugali. Naghintay ang mga Pilipino ng tulong mula sa gobyerno, ngunit hindi sila naghintay ng matagal bago kumilos ng kusa. Ang mukha ni Maria Santos, ang estudyanteng Pilipino, ay nanigas. May problema ba sa pagiging mapayapa at paghintay ng tulong? Hindi ko sinasabing may problema, Maria. Sinasabi ko lang na iba, sagot ko. Itinuro ko ang larawan ng China. 2008 Sichuan earthquake, tinatayang 87,000 ang namatay o nawawala. Dumagsa ang tulong mula sa buong mundo. Ngunit may kakaibang nangyari. Nawawala ang mga aid supplies sa daan. May mga kaso ng korupsyon ng mga opisyal. May dumating ding mga volunteer. Ngunit karamihan sa kanila ay minubilisan ng gobyerno. Ang kusang loob na personal na partisipasyon ay 2.3% lamang. Namula ang mukha ni Professor Tan. Iyan ay dahil sa ilang tiwaling opisyal. Hindi nyo dapat ginagawa iyan upang gawing generalization ang buong mamamayan ng China, Professor. Hindi patapos ang kuwento tungkol sa Pilipinas, marahan kong pinutol ang kanyang salita. Itinuro ko ang 3 larawan, ang Indian Ocean tsunami. Disyembre 26, 2004. Mahigit 220,000 ang namatay. Ang prediksyon ng mga eksperto ay malupit. Ipinakita ko ang susunod na slide. Minimum 10 taon para sa ganap na pagbawi. Sinabi na aabutin ng hindi bababa sa 10 taon bago makabawi ang ekosistema ng rehiyon. Tumango ang mga estudyante. Lumipat ako sa susunod na slide. Aktual na volunteer na oras sa Super Typhoon Yolanda. Ilang buwan ang aktual na aktibidad. Ilang taon ang aktual na pagbawi. Nagbulungan ang seminar. Sandali, Professor. Nagtaas ng kamay si Hans, ang estudyanteng Aleman. Bakit pinag-uusapan niyo ang Pilipinas sa isang lugar na sinasabing aabutin ng 20 taon para bumawi? Imposible iyan sa teknikal na paraan, tama. Imposible iyan sa normal na teknolohiya, dahan-dahan kong sinabi. Ngunit, magbabago ang kwento kung 1.5 milyong tao ang dadagsa. 1.5 milyong tao? Tanong ni Hans. Oo, 1.5 milyong tao. Ipinakita ko ang susunod na slide. Super Typhoon Yolanda, tinatayang. Bilang ng mga volunteer, mahigit 1.5 milyong total na partisipasyon. Natahimik ang silid seminar. Noon, ang populasyon ng Pilipinas ay humigit kumulang 98 milyon. Ang 1.5 milyon ay nangangahulugang 1.5% ng populasyon. Humigit kumulang 1 sa bawat 65 katao ang nagtungo sa mga lugar na nasalanta, paliwanag ko. Kumalat ang shock ng numero sa mukha ng mga estudyante. Sa peak, 10,000 ang pumasok sa lugar ng kalamidad araw-araw. Walang sapat na paradahan, tirahan o palikuran. Gayunpaman, patuloy silang dumating. Tinitigan ko ang mga estudyante. Sa tingin ninyo, posible ba ito sa China o sa ibang bahagi ng Asya? Walang sumagot. Si Hua ang bumasag sa katahimikan. Sandali, Professor. Nagtaas siya ng kamay. May tensyon ang kanyang boses. Ang 1.5 milyong iyan ay hindi ba minubilisan ng gobyerno? Umiling ako, na para bang inaasahan ko ang tanong. Magandang tanong. Hindi. Ipinakita ko ang susunod na slide. Kusang loob na. Partisipasyon. Tinatayang 85%. Mobilisasyon ng gobyerno. Korporasyon. Tinatayang 15%. 85% ang kusang loob na partisipasyon. Nagbakasyon sila, gumamit ng sarili nilang sasakyan, gasolina
at kumain gamit ang sarili nilang pera upang tumulong sa pag-aalis ng debris. Ang mukha ni Hua ay nanigas, ngunit hindi siya sumuko. Kahit ganoon pa man, Profesor, ang pagsasabing radikal na magkaiba ang Pilipinas at China ay medyo. Tiningnan niya ang mga estudyante sa paligid na parang humihingi ng suporta. Kung tutuusin, malaki ang impluwensya ng kulturang Chino sa Pilipinas. Maraming bagay ang dumating sa atin mula sa inyo, Hua. Marahan kong pinutol ang kanyang salita. Narinig ko na iyan nang sapat sa 8 taon ko sa Beijing na mula ang mukha ni Hua. Iyon ay katotohanan. Oo, bahagi iyan ng katotohanan, tumango ako. Ngunit hindi iyan ang sagot sa tanong ko. Ang paglilipat ng relihiyon o mga titik ay isang bagay. Ang 1.5 milyong tao na kusang loob na dadagsa sa panahon ng sakuna ay ganap na ibang level. Kinagat ni Hua ang kanyang labi. Doon na sumingit si Professor Tan, Professor Harrington. Kalmado ang boses niya, ngunit matatalim ang kanyang mga mata. Bilang isang nag-aaral ng Timog Silangang Asya, sinasabi ko na magkatulad ang kultura sa Pilipinas at China. Iisa ang kanilang pundasyon. Ang paggigiit na pambihira ang Pilipinas ay hindi pa nabeberipika sa akademiko. Ngumiti ako. Professor Tan, ako rin ay nabitag sa framework na iyan sa loob ng 35 taon. Ngunit nang aktual akong namuhay doon, nakita ko ang kaibahan. Ano ang pagkakaiba? Tumaas ng bahagya ang boses ng profesor. Nasa lugar ako nang tumama ang Sichuan earthquake. Dumating ang mga volunteer, ngunit karamihan ay ipinadala ng gobyerno o kumpanya. Iilan lamang ang kusang loob na dumating, sabi ni Professor Tan. Huminto siya sandali. Alam niyo ba kung bakit? Naghintay ako ng sagot. Sa China, kung tutulungan mo ang isang tao at may masamang mangyari, ang tumulong ang maaaring managot. Kung tutulungan mo ang isang matandang natumba sa kalsada, maaari ka pang ang kasuhan na sinasabing ikaw ang nagtulak sa kanya. Kaya, hindi na lang pinapansin ng mga tao. Hindi sila nakikialam sa hindi nila negosyo. Tumango ang profesor. Inaamin ko iyan. Iyan ay isang problema sa China. Ngunit ang Pilipinas ay kabaligtaran. Nagpatuloy ako. Sa Pilipinas, kung may truck na nahulog ang kargamento sa kalsada, dadagsa ang mga dumaraan upang tulungan itong pulutin. Nang walang hinihinging kapalit, kapag may aksidente, marami ang tatakbo para tumulong. Kapag tinanong mo sila kung bakit nila ginawa iyon, sa tingin nyo, ano ang isasagot nila? Umiling ang mga estudyante. Sasagutin nila, kasi tao lang po o hindi ko matiis na hindi tumulong. Dahan-dahan kong sinabi. Kung itatanong mo ang parehong tanong sa isang Chino, sasabihin nila, hindi ko iyan trabaho. Ngunit ang mga Pilipino ay nagsasabing, hindi ko matiis. Iyan ang fundamental na kaibahan. Ngumisi si Hua. Iyan ay pagkakaiba lamang sa pambansang karakter, hindi ba? Ang mga Chino ay pragmatic at ang mga Pilipino ay medyo collectivist. Ang pagsasabing radikal na magkaiba ay OA na. Umiling ako. Kolektivismo? Hindi. Ang 1.5 milyong tao ay hindi kikilos ng ganoon dahil lang sa kolektibismo. Kung gayon, ano ang DNA? Nagbulungan ang seminar. DNA? Iba ang gene? Tanong ni Hans. Hindi biological na DNA. Ito ay cultural na DNA. Isang kolektibong paraan ng pagkilos na nabuo sa loob ng daan-daan o kahit libu-libong taon. Sumulat ako ng bagong termino sa whiteboard. China, DNA ng survival. Philippines, DNA ng bayanihan. Inuuna ng mga Chino ang survival. Uunahin nilang mabuhay bago tumulong sa iba. Pragmatic iyan, ngunit hindi sila magaling sa spontaneous na kolektibong pagkilos. Tumango si Professor Tan. Hindi niya ito matututulan dahil ito ang katotohanan. Inuuna ng mga Pilipino ang komunidad. Kahit sila ay mapinsala, kung mapipinsala ang komunidad, dadagsa sila. Iyan ang dahilan kung bakit 1.5 milyong tao ang nagbakasyon at kusang loob na nagtungo sa lugar ng kalamidad. Nagtaas ng kamay si Maria Santos. Sandali, iyan ay isang kaso lamang. Ang pagtawag dito ng DNA dahil lamang sa isang kaso ay hindi scientific. Ngumiti ako na parabang inaasahan ko iyan. Hindi ito isang kaso. Ipinakita ko ang susunod na slide. 1990 Luzon Earthquake, Enero 17, 1990. Isang malaking lindol ang tumama sa Luzon. Mahigit 2,400 ang namatay
at marami ang nawalan ng tirahan. Tumango ang mga estudyante. Nang hindi makasunod ang gobyerno, ano sa tingin ninyo ang ginawa ng mga Pilipino? Umiling ang mga estudyante. Volunteer? Tanong ni Marie, ang estudyanteng Pranses. Oo, ang ordinaryong mga tao mula sa buong bansa ay kusang loob na nagsimulang magtipon sa mga lugar na nasalanta. Ipinakita ko ang susunod na slide. Total na partisipasyon, 1.37 milyong tao. Tagal, humigit kumulang 3 buwan. Natahimik ang Silid Seminar, 1.37 milyong total na partisipasyon. Hindi rin ito mobilisasyon ng gobyerno. Maraming tao ang kusang loob na nagtipon. Tinitigan ko ang mga estudyante. Mayroon bang iba pang kaso na tulad nito sa kasaysayan ng mundo? Na ang mga mamamayan ay kusang loob na tumayo at nagtulungan. Habang paralisado ang gobyerno? Walang sumagot. Halos wala. Ito ay isang napakabihirang kaso. Naging komplikado ang ekspresyon ni Maria Santos. Ngunit umiling pa rin siya. Kahit ganoon, Professor, ang pagtawag sa dalawang kaso ng DNA. Hindi dalawa, putol ko. Pareho ang nangyari noong 2020 COVID-19 pandemic. Ipinakita ko ang susunod na slide. Pagsusuot ng maskara sa Pilipinas, mahigit 95%. Pagsusuot ng maskara sa US, tinatayang 40%. Walang ipinataw ang gobyerno. Walang multa. Gayunpaman, mahigit 95% ang nagsuot ng maskara. Bakit? Dahil sa kamalayan na hindi dapat makadulot ng abala sa iba. Tiningnan ko si Maria. Sa simula, halos walang kultura ng pagsusuot ng maskara sa kanluran, ngunit sa Pilipinas, marami ang nagsuot nito kahit bago pa magbigay ng formal na request ang gobyerno. Kinagat ni Maria ang kanyang labi. Malinaw ang datos at wala siyang maipangkontra. Bumulong si Professor Tan. Sa China, sa pilitan iyon, parurusahan ka kung hindi mo sinuot. Tama, tumango ako. Iyan ang pagkakaiba. Ang China ay hindi kikilos kung walang force. Ang kanluran ay igigiit ang individual na kalayaan. Ngunit ang Pilipinas ay kumikilos ng kusa, ng walang force o parusa. Nababalutan ng mabigat na hangin ang Silid Seminar. Si Maria Santos ay naglabas ng huling card. Kahit ganoon pa man, Professor, mahirap tanggapin na radikal na magkaiba ang Pilipinas at China. Sa kasaysayan, malaki ang impluensya ng China sa Pilipinas at marami silang pagkakatulad sa kultura. Maria, marahan kong pinutol ang kanyang salita. Gusto mong pag-usapan ang kasaysayan? Sige, pag-usapan natin ang kasaysayan. Ipinakita ko ang bagong slide. Mga pag-aalsa ng magbubukid sa panahon ng Espanyol, kolonyal. Bilang ng mga pangyayari, mahigit 3,200 beses sa loob ng 265 taon. Bilang ng mga pag-aalsa ng mga tao sa Qing Dynasty, sa parehong panahon, tinatayang 270 beses. Lumaki ang mata ng mga estudyante. Ang mga Pilipino ay isa sa mga mamamayan na pinakamaraming beses na nagprotesta sa kasaysayan. Kung masama ang politika ng mga naghahari, nag-aalsa sila. 3,200 beses. Tiningnan ko si Maria. Ngunit ang layunin ay hindi patayin ang naghahari, kundi ipahayag ang mga kahilingan tulad ng pagpapababa ng buwis. Bakit? Dahil iginagalang ng mga Pilipino ang orden at hierarchy at hindi nila sinubukang sirain ang sistema mismo. Ito ay ganap na naiiba sa mga rebellion sa China na naglalayong ganap na ibagsak ang dinastiya. Nanigas ang mukha ni Maria Santos. Ang mga Pilipino ay iba. Nagrebelde sila sa kawalang katarungan, ngunit iyon ay para protektahan ang komunidad. Ito ang DNA na minana mula pa sa sinaunang panahon. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa Silid Seminar. Si Maria Santos ay mahigpit na nakatikom ang labi. Si Professor Tan ay nakatingin sa labas ng bintana. Ang ibang estudyante ay nagtinginan. Doon nagtaas ng kamay si James, ang Amerikanong estudyante. Professor, may tanong ako. Si James Miller, isang matalinong estudyante mula sa Harvard. Kung tama ang sinabi niyo, ang ganitong pag-uugali ng mga Pilipino ay umiiral na sa loob ng daan-daang taon. Tama po ba? Tama. Kung gayon, noong panahon ng People Power Revolution noong 1986, kung kailan naging moderno ang Pilipinas, gumana ba ang DNA na ito? Magandang tanong, James. Napakahusay na tanong. Tumango ako.
na para bang matagal ko na itong inaantay. Ipinakita ko ang bagong slide, 1986 People Power Revolution. Hindi lamang mga elitista ang namuno sa revolusyong ito. Maraming tao, maging magsasaka at manggagawa, ang tumayo para sa karaniwang layunin na kailangan nating palakasin ang bansa at kailangan nating ibalik ang demokrasya. Tinitigan ko ang mga estudyante. Ito ay naiiba sa isang revolusyon na sinimulan ng isang partikular na uri. Ibinahagi ng buong bansa ang krisis at kusang loob na sinubukang baguhin ang bansa. Ito ay isang pambihirang halimbawa sa kasaysayan ng mundo. Tumango si James. Wala silang malalaking armas o malaking pondo. Ngunit nakipagtulungan sila sa kabila ng kanilang status dahil sa iisang hangarin na protektahan ang bansa. Ipinakita ko ang susunod na slide. Donasyon mula sa pribadong sektor noong revolusyon. Maraming negosyante ang nagbigay ng kanilang resources para sa layunin ng pagpapatalsik sa diktador. Ibinigay ng isang negosyante ang mahigit kalahati ng kanyang total na ari-arian para sa layuning ito. Isang negosyante ang kusang loob na nagbigay ng mahigit kalahati ng kanyang ari-arian para sa bansa. Sa tingin niyo ba, kaya ninyong ibigay ang kalahati ng inyong suweldo para sa isang pambansang proyekto na walang garantiya ng tagumpay? Walang sumagot. Hindi lang ito kwento ng ilang patriot. Ang ordinaryong negosyante at magsasaka ay nagbigay ng pera para pasaganahin at palakasin ang bansa. Sumulat ako ng bagong termino sa whiteboard. 1990, Luzon Earthquake Volunteerism. 1986, People Power Civic Participation. 2013, Yolanda Disaster Mutual Aid, pag-aalsa ng magbubukid sa panahon ng Espanyol, Kolonyal. 2020 COVID-19 Voluntary Compliance. Nakikita niyo ba ang pattern? Kahit 100 taon na ang nakalipas o 200 taon, pareho ang paraan ng pagkilos ng mga Pilipino. Kapag may krisis, kusang loob silang nagtitipon. Ibinibigay nila ang kanilang ari-arian, handang magsakripisyo para sa komunidad. Tiningnan ko si Maria. Mayroon bang ganitong nangyari sa China? Na ang mga mamamayan ay kusang loob na nagbigay ng kanilang ari-arian upang iligtas ang bansa? Umiling si Profesor Tan. Walang ganoon. Tama, walang ganoon. Ito ang konklusyon ng 35 taon ng aking pananaliksik. Ang Pilipinas ay radikal na naiiba mula sa ibang mga bansa sa Asya. Nagbulungan ang seminar. Nagtaas ng kamay si Hans, ang estudyanteng Aleman, Profesor, sandali. Inaamin ko na nakakaengganyo ang datos, ngunit mapanganib na gawing generalization ang kabuuan batay sa ilang kaso lamang. Maaaring may iba pang factor at dapat ding isaalang-alang ang sample bias. Magandang punto, Hans. Tumango ako. Kaya ako nagtipon ng maraming datos sa loob ng 25 taon. Ang ipinakita ko sa inyo ngayon ay simula pa lamang. Ipinakita ko ang bagong slide. Mga kaso ng kusang loob na pagkilos sa kasaysayan ng Pilipinas. 1. Philippine-American War Resistance. 2. Mga pagkilos sa kapaligiran. 3. Lokal na pagpapaunlad. Walang katapusan ang ganitong mga kaso sa kasaysayan ng Pilipinas. Isang bansa na binago ng mga pribadong mamamayan ang kasaysayan gamit ang kanilang sariling kamay. Iyan ang Pilipinas. Tinitigan ko ang mga estudyante. Mayroon bang kusang loob na pagtitipon ng mga tao sa China na nagbago ng rehimen? Ang Tiananmen Square incident ay, sa kasamaang palad, hindi nagtagumpay. Kinagat ni Professor Tan ang kanyang labi. Sa Pilipinas, posible iyon. Sa people power, natapos ng mga mamamayan ang rehimen na tumagal ng maraming taon sa isang halos walang dugong na pagbabago ng sistema. Ito ay napakabihira sa kasaysayan ng mundo. Naging mabigat ang hangin sa silid seminar. Dahan-dahang nagtaas ng kamay si James. Professor. Oo, James. Pakiramdam ko, nagsisimula na akong makaunawa. Tinitigan ni Hua si James. Gulat ang ekspresyon niya. James, anong naunawaan mo? Sa simula, naisip ko na OA ang sinasabi ng profesor. Naisip ko na magkatulad lang ang lahat ng bansa sa Asya. Ngunit sa pagtingin sa datos, sigurado na may naiiba. Kalmadong sabi ni James. Namula ang mukha ni Hua. James, sa pagtingin lang sa ilang numero, agad mo nang kukunin ang konklusyon? Hindi iyon ilang numero.
kalmadong sabi ni James. 1.5 milyon sa Yolanda, 1.37 milyon sa Luzon earthquake, pambansang partisipasyon sa People Power, 3,200 pag-aalsa. Ang lahat ba ng ito ay coincidence? Napatigil si Hua. Ngumiti ako. Lahat. Hanggang dito muna tayo ngayon. Nagbulungan ang mga estudyante. Profesor, hindi pa tapos ang inyong kwento, sabi ni Hans. Tama. Hindi pa tayo nakakarating sa pangunahing punto. Sinara ko ang aking laptop at sinabi, sa susunod, magbabahagi ako ng mas nakakagulat na kwento kung bakit ang mga Pilipino lamang ang kumikilos ng ganito. Aalisan natin ang historical roots niyan. Tiningnan ko si Hua. Hua, magkokontra ka pa rin sa susunod, hindi ba? Tumango si Hua, ngunit hindi na siya kasing sigurado ng una. Opo, Professor. Mahusay. Inaanyayahan ko ang magandang kontra-argumento. Ngunit kontrahan gamit ang datos, sabi ko. Kinuha ko ang aking bag at huling sinabi. Lahat, ang pinag-usapan ko ngayon ay simula pa lamang. Sa susunod, ikukuwento ko ang kwento ng aking ama. Umiling ang mga estudyante. Kwento ng iyong ama? Tanong ni James. Oo, ang aking ama ay nasa Pilipinas noong ikalawang digmaang pandaigdig bilang bahagi ng Allied Forces. At iniligtas siya ng isang pamilyang Pilipinong magbubukid. Natahimik ang silid seminar. Kung maririnig ninyo ang kwento na iyon, maiintindihan ninyo kung bakit ako nag-aral ng Pilipinas sa loob ng 35 taon. Binuksan ko ang pinto at lumabas. Narinig ko ang bulungan ng mga estudyante sa likod ko. Talaga bang ganoong kaiba ang Pilipinas? Ngunit totoo ang datos. Ano ang kwento tungkol sa kanyang ama? Ngumiti ako. 25 taon na ang nakalipas, ganoon din ang tanong ko. Sa aktual na pamumuhay, pag-eeksperimento at pag-aaral, naunawaan ko. Iba ang Pilipinas, talaga namang naiiba. At sa susunod, ipapakita ko ang karagdagang ebidensya niyan kasama ang kwento ng pagliligtas ng buhay ng aking ama. Dumating ang oras ng susunod na seminar. Iba ang kapaligiran nang pumasok ako sa silid seminar. Noong nakaraan, nag-uusap ang mga estudyante, ngunit ngayon ay hindi. Lahat sila ay tahimik na nakaupo at naghihintay sa akin. Si Maria Santos ay nakaupo sa harap na upuan, nakabukas ang kanyang laptop at may masigasig siyang tinatype. Mukhang naghanda siya ng mga material para sa counter-argument. Si Professor Tan ay nasa upuan malapit sa bintana. Nakakrus ang kanyang mga kamay at nakatingin sa akin. Naninigas pa rin ang kanyang ekspresyon. Si James ay nakaupo sa gitna. Mukhang nag-iisip siya ng malalim pagkatapos ng huling session. Sige, magsimula tayo. Binuksan ko ang aking laptop at binuhay ang projector. Ngayon, magpapatuloy tayo sa kwento tungkol sa Super Typhoon Yolanda. Agad nagtaas ng kamay si Maria. Professor, may tanong ako bago iyan. Oo, Maria. Sige. Noong nakaraan, sinabi ninyo na 1.5 milyong tao ang nag-volunteer. Nag-imbestiga rin ako ng kaunti. Itinuro niya ang screen ng kanyang laptop sa akin. Ang 1.5 milyon ay total na bilang, hindi ba? Kung ang isang tao ay sumali ng maraming beses, binibilang iyon sa bawat oras. Maaaring mas mababa ang aktwal na bilang. Magandang punto, tumango ako. Tama iyan, may issue sa double counting. Lumitaw ang ekspresyon ni Maria na parabang nagtagumpay siya. Kaya, tinataya ng mga specialized institution ang aktwal na bilang ng mga kalahok. Ipinakita ko ang slide. Total na partisipasyon, tinatayang 1.5 milyon. Tinatayang aktwal na kalahok, tinatayang 900,000. Average na paglahok, 1.67 beses. Sa katunayan, tinatayang 900,000 tao ang sumali. Gayunpaman, ito ay 0.9% ng populasyon. Nanigas ang ekspresyon ni Maria. At, mas mahalaga ito, ipinakita ko ang susunod na slide. Implikasyon ng average na paglahok na 1.67 beses, 1 beses na partisipasyon, tinatayang 500,000 katao. 2 beses o higit pa na partisipasyon, tinatayang 400,000 katao. 5 beses o higit pa na partisipasyon, tinatayang 50,000 katao. 6%. 500,000 tao ang sumali ng isang beses lang. Ngunit 400,000 ang sumali ng 2 o higit pa.
At 50,000 ang pumunta ng 5 o higit pa. Tinitigan ko ang mga estudyante. Ang 5 o higit pa ay nangangahulugang halos bawat weekend silang pumunta. Nagsimula ang sakuna noong Nobyembre. Maraming buwan ang pagbawi. 50,000 tao ang pumunta sa lugar ng kalamidad bawat weekend. Nagtaas ng kamay si Hans. Profesor, bakit sila paulit-ulit na pumunta? Mayroon ba silang anumang reward? Wala, umiling ako. Ang transportation cost, pagkain at tirahan ay sarili nilang gastos. Sa halip, ito ay isang gawaing magastos. Kung gayon, bakit? Iyan ang tanong na inaral ko sa loob ng 35 taon. Ipinakita ko ang bagong slide. Lumabas sa screen ang larawan ng baybayin ng Silangang Visayas. Sa tanawin na may bakas ng storm surge, may mga taong nakahanay na may iba't ibang kulay ng damit. Ito ay larawan, 72 oras, pagkatapos ng sakuna. Itinuro ko ang larawan. Kumalat ang balita tungkol sa typhoon noong Biyernes. Sa umaga ng sumunod na araw, Sabado, libo-libo na ang nakarating sa malapit sa lugar ng kalamidad sa loob ng isang gabi. Tanong ni Marie. Oo. Ilang oras ang biyahe mula sa Maynila hanggang Visayas. Nakita nila ang balita sa Biyernes ng gabi at agad na sumakay sa kanilang sasakyan. Ipinakita ko ang susunod na larawan. Linggo, mahigit 20,000. Lunes, mahigit 30,000. Sunod-sunod na lumabas ang mga numero sa screen. At sa unang weekend pa lamang, mahigit 50,000 na ang nagtipon sa lugar ng kalamidad at sa paligid nito. Nagbulungan ng seminar. Sandali, Professor. Nagtaas ng kamay si Professor Tan. Ang 50,000 ay katumbas ng populasyon ng isang maliit na bayan. Tama. Sa maraming lugar na nasalanta, ang bilang ng mga volunteer ay halos lumampas sa bilang ng mga orihinal na residente. Kumalat ang gulat sa mukha ni Professor Tan. Kung gayon, paano ang palikuran? Ang pagkain? Ang tirahan? Hindi sapat ang lahat. Tumango ako. Ang pila, para sa temporary toilet ay umaabot ng 30 minuto. Kumain sila ng rice at canned goods sa loob ng kotse. Natulog sila sa loob ng kotse. Dahil walang tirahan, ipinakita ko ang bagong larawan. Puno ng kotse ang parking lot. May mga tolda ding nakikita. Ang Nobyembre sa Pilipinas ay tag-ulan pa rin. Nag-camping sila sa loob ng kotse habang nag-volunteer. Nakakabaliw, bulong ni James. Oo, nakakabaliw. Tama iyan, tumango ako. Isang pag-uugali na hindi maunawaan ng common sense. Gumastos ng pera, nagbakasyon, nagtiis sa lamig, at nag-alis ng debris. Sino ang gagawa ng ganoon? Tinitigan ko ang mga estudyante. Ngunit 900,000 katao ang gumawa niyan. Natahimik ang silid seminar. Ipinakita ko ang susunod na slide. Volunteer Interview 2014, Philippine Statistics Authority Survey, first. Hindi ko matiis na hindi tumulong nang makita ko sa TV, 65, second. Dahil kami rin ay biktima, 15%. Third, inanyayahan ng pamilya o kaibigan, 10%. 65% ang sumagot na, hindi ko matiis na hindi tumulong nang makita ko sa TV, itinuro ko ang pangungusap. Ito ang mga Pilipino, mga taong hindi makatiis kapag nakakita ng sakuna sa TV. Nagtaas ng kamay si Maria. Sandali, Professor. Sa ibang bansa, may mga volunteer din kapag may sakuna. Sa Sichuan earthquake din, marami ang tama. Tumango ako. May mga volunteer din sa China, ngunit may pagkakaiba. Ipinakita ko ang bagong slide. Sichuan earthquake 2008. Sitwasyon ng volunteer. Total na volunteer. Tinatayang 1.3 million. Partisipasyon sa loob ng 70 oras pagkatapos ng sakuna. Tinatayang 8,000 katao. Mobilisasyon ng gobyerno, korporasyon, militar, 89%. Kusang loob na individual na partisipasyon, 11%. 1.3 milyon ang volunteer sa Sichuan. Ngunit, itinuro ko ang susunod na linya, 8,000 lamang ang sumali sa loob ng 72 oras. Sa Yolanda, mahigit 50,000. Nanigas ang ekspresyon ni Maria at 89% ay mobilisasyon ng gobyerno, korporasyon o militar. Ang karamihan ay mga taong ipinadala ng kumpanya o minubilisa ng gobyerno. Ang kusang loob na personal na partisipasyon ay 11% lamang. Tinitigan ko ang mga estudyante. Paano sa Pilipinas? Ipinakita ko ang susunod na slide.
Yolanda, 2013. Sitwasyon ng volunteer. Total na volunteer, tinatayang 1.5 million. Partisipasyon sa loob ng 72 oras pagkatapos ng sakuna, mahigit 50,000 katao. Partisipasyon ng gobyerno, korporasyon, tinatayang 15%, kusang loob na. Individual na partisipasyon, tinatayang 85%. 85% ang kusang loob. Natahimik ang silid seminar. Sa loob ng 72 oras, mahigit 50,000 individual, 6 na beses na mas marami kaysa sa Sichuan, at 85% sa kanila ay mga taong kusa na dumagsa nang walang nagsasabi sa kanila. Kinagat ni Maria ang kanyang labi. Iyan ay dahil magkaiba ang scale ng sakuna. Scale? Umiling ako. Ang Sichuan earthquake, 87,000 ang namatay o nawawala. Ang total na pinsala ay tinatayang 15 trilyong yen, humigit kumulang 6.4 trilyong piso. Ang Yolanda, 6,300 ang namatay o nawawala. Ang total na pinsala ay tinatayang 25 trilyong yen, humigit kumulang 10.7 trilyong piso. Sa scale ng human casualties, 4 na beses na mas malaki ang Sichuan. Tiningnan ko si Maria, kahit 4 na beses na mas malaki ang scale ng sakuna, 6 na beses na mas mababa ang kusang loob na partisipasyon sa loob ng 72 oras. Iyan ang pagkakaiba. Hindi nakasagot si Maria. Sumingit si Professor Tan. Paano sa ibang bansa? Magandang tanong, Professor Tan. Ipinakita ko ang bagong slide. Haiti Earthquake 2010, sitwasyon ng volunteer, total na volunteer, hindi alam. Kusang loob na pambansang partisipasyon sa loob ng 72 oras. Tinatayang 100 katao. Mahigit 300,000 ang namatay sa Haiti. Ngunit napakakaunti ang kusang loob na volunteer mula sa loob ng bansa. Karamihan ay mga aid organization mula sa ibang bansa. Nanigas ang mukha ni Professor Tan. Naghanay ako ng ilang numero sa screen. Kusang loob na. Partisipasyon sa loob ng 72 oras. Pilipinas, mahigit 50,000. China, tinatayang 8,000. Haiti, ilang daan. Iisang Asya, iisang sphere ng kultura, iisang lipunan ng kolektibismo, sabi ninyo. Tinitigan ko ang mga estudyante. Ang mga numero ang nagsasalita, iba ang Pilipinas. Naging mabigat ang silid seminar. Dahan-dahang nagtaas ng kamay si James. Professor, bakit? Bakit ang mga Pilipino lamang ang kumikilos ng ganoon kabilis at ganoon kadami? Iyan ang core na tanong. James, tumango ako. Upang mahanap ang sagot na iyan, kailangan nating maghukay ng mas malalim. Hindi natin ito malalaman sa pagtingin lang sa Yolanda. Ipinakita ko ang bagong slide. Mga kaso ng kolektibong pagkilos sa Pilipinas. Hindi ang Yolanda ang una, hindi rin ito ang huli. Walang katapusan ang ganitong mga kaso sa kasaysayan ng Pilipinas. Enero 1990, dahan-dahan kong sinimulan. Tumama ang Luzon earthquake, 2,400 ang namatay. Ito ang pinakamalaking lindol sa urbanisadong lugar sa Pilipinas pagkatapos ng digmaan. Lumabas sa screen ang news footage noon, wasak na expressway, nasusunog na lungsod, at mga taong natitigilan. Inakala ng mundo na wasak na ang malalaking lungsod ng Pilipinas. Ang Wall Street Journal ay nagpredikta na aabutin ng minimum na 10 taon para bumawi ang ekonomiya ng Luzon. Ipinakita ko ang susunod na slide. Luzon earthquake pagbawi, inaasahang tagal, 10 taon. Aktual na pagbawi ng infrastructure, tinatayang 2 taon. Sa loob lamang ng 2 taon, nakabawi ang pangunahing infrastructure, 8 taon na mas maaga kaysa sa inaasahan. Nagbulungan ang mga estudyante. Paano iyan nangyari? Ipinakita ko ang susunod na slide. Volunteer 1990. Lumabas sa screen ang mga larawan. Haba-haba ang pila ng mga volunteer na kusang loob na nagsipagtipon. Mga taong naghahanda ng pagkain. Mga kabataan na nag-aalis ng debris. Noong 1990, nang hindi makasunod ang gobyerno, ang mga tao mula sa buong bansa ay kusang loob na nagtipon. Ang salitang volunteer ay kumalat sa buong Pilipinas noong panahong iyon. Paliwanag ko, tinitigan ko sila. Ang totoo, lahat ay nagulat. Sino ang gagamit ng sarili niyang oras at pera para sa mga taong hindi niya kilala? Ipinakita ko ang susunod na slide. Luzon Earthquake Volunteerism Results.
Total na participation, 1.37 milyong tao. Tagal, humigit kumulang TRAB 1. 1.37 milyong total na partisipasyon, natahimik ang silid seminar. 1.37 milyong tao ang kusang loob na nagtipon. Tinitigan ko ang mga estudyante sa loob lamang ng TREB 1. Nagtaas ng kamay si Hans. Sandali, Profesor. 137 milyon? Oo, 137 milyon. Hindi ko maisip kung gaano kalaki iyan. Tumango ako. Magandang tanong. Ipinakita ko ang bagong slide. 1.37 milyong volunteer. Tinatayang katumbas ng 7.5 beses ng total na lakas ng Philippine National Police noong panahong iyon. Hans, 7.5 beses na mas marami kaysa sa total na lakas ng PNP na matagal nang inaalagaan ng gobyerno. Mahigit 7 beses na mas maraming tao ang kusang loob na nagtipon sa loob lamang ng 3 buwan. Lumaki ang mata ni Hans at hindi ito pilit, bigyang diin ko. Hindi ito buwis, hindi ito utos, hindi ito parusa, nagdagsa lamang ang mga tao sa sarili nilang kagustuhan. Bumulong si Professor Tan. Hindi iyan maiisip sa China. Professor Tan, bakit niyo nasabi iyan? Nagbuntong hininga ang professor. Kung mangyari iyan sa China, ang mga tao ay unang magsasabi, ano ang ginagawa ng gobyerno? Bakit tayo kikilos sa halip ng gobyerno? Tama, tumango ako. Iyan ang normal na reaksyon. Ganoon din sa Amerika at sa Europa. Ipinakita ko ang bagong slide. Volunteer interview. Hindi ko matiis na hindi tumulong, may mga taong nagdurusa. Hindi ba kami parehong Pilipino? Natural lang na tumulong. Kailangan kong gumawa ng isang bagay. Iyon lang. Hindi ko matiis na hindi tumulong. Itinuro ko ang pangungusap. Ito ang mga Pilipino, pareho ang salitang narinig ko sa Yolanda. Hindi ko matiis na hindi tumulong nang makita ko sa TV. Nagtaas ng kamay si James. Profesor, talagang nakakagulat. Bakit ang mga Pilipino lamang ang ganoon? May patriotism din ang mga Tsino. May pagmamahal sa bayan din ang mga Amerikano. Magandang tanong, James. Tumango ako. Hindi ito issue ng patriotism. Ito ay issue ng paraan ng pagkilos. Nagdrawing ako ng bagong diagram sa whiteboard. Reaksyon sa krisis, China. Nagko-compute ng benepisyo. Kung may benepisyo, sasali. Amerika. Nagigiit ng individual na kalayaan. Huwag mong labagin ang kalayaan ko. Kung protektado ang karapatan, makikipagtulungan. Pilipinas. Hindi ko matiis. Agad nakikilos. Ang dahilan ay iisipin mamaya. Una, nagko-compute ang mga Tsino. Anong benepisyo ang makukuha ko kung sasali ako? Anong pinsala kung hindi ako sasali? Kung walang benepisyo, hindi sila kikilos. Tumango si Professor Tan, ang mga Amerikano ay igigiit ang individual na karapatan. Huwag labagin ng utos ng gobyerno ang kanilang kalayaan. Makikipagtulungan sila kung protektado ang karapatan. Tumango si James. Ngunit ang mga Pilipino ay iba. Kikilos muna sila. Ang compute ay mamaya na. Hindi ko matiis. Tinitigan ko ang mga estudyante. Ito ang DNA. Isang kolektibong paraan ng pagkilos na nabuo sa loob ng daan-daan o kahit libu-libong taon. Nagtaas ng kamay si Maria. DNA ang sinabi ninyo. Mayroon ba kayong ebidensya na ito ay umiiral na sa loob ng daan-daang taon? Ang volunteerism sa lindol ay isang modernong kwento. Magandang punto, Maria. Tumango ako. Kaya kailangan nating tingnan ang kasaysayan. Balikan natin ang 2020 COVID pandemic. Ipinakita ko ang bagong slide. COVID-19 comparative data. Nang kumalat ang corona sa buong mundo, nagpanik ang lahat ng bansa. Sa Amerika, nawala ang mga kalakal sa supermarket. Nagkaroon ng buying spree ng toilet paper at pagkain. Ipinakita ko ang larawan ng supermarket sa Amerika. Sa Europa, nagkaroon ng anti-lockdown na protest. Huwag labagin ang kalayaan ko, ang sigaw nila. Ipinakita ko ang larawan ng protest. Ano ang nangyari sa Pilipinas? Ipinakita ko ang susunod na slide. Pagtugon ng Pilipinas sa COVID-19. Pagsusuot ng maskara, mahigit 95%. Voluntary na compliance mataas. Hoarding incident, halos wala. Anti-lockdown na protest, 0. Voluntary na. Pagsunod sa quarantine,
mahigit 8%. Pagsusuot ng maskara, mahigit 95%. Marami ang nagsuot nito kahit bago pa man mag-utos ang gobyerno, umiling si James. Sa Amerika, kahit nag-utos, 40% lang ang nagsuot. Tama, tumango ako. At walang anti-lockdown na protest. Ang pinakanahirapan ay ang mga self-employed. Kinailangan nilang isara ang kanilang mga tindahan. Kung ito ay sa Amerika o Europa, nagkaroon na ng malaking gulo, ngunit hindi sa Pilipinas. Bakit hindi sila nag-protest? Tanong ni Professor Tan. Nag-interview ako. Ipinakita ko ang susunod na slide. Self-employed interview. Mahirap, Professor. Mamatay na ako. Pero kailangan nating magtiis ngayon. Lahat naman tayo ay nahihirapan. Kung dahil sa tindahan namin, kumalat ang virus sa bayan, nakakahiya naman. Kailangan nating magtiis ngayon. Lahat naman tayo ay nahihirapan. Uunahin ang bayan. Itinuro ko ang pangungusap. Pareho na naman. Parehong pattern sa sakuna at corona. Kami muna, bago ako. Natahimik ang silid seminar. Dahan-dahang nagtaas ng kamay si Maria Santos. Profesor, nag-iba ang kanyang boses. Hindi na iyon ang mapanghamong tono noong una. Sa totoo lang, medyo shocked ako. Ang mga bagay na hindi ko maiisip na mangyari sa Pilipinas ay nangyayari pala sa ibang bansa. Salamat sa pagiging tapat, Maria, tumango ako. Hindi. Pero nagpatuloy si Maria, sa Pilipinas noong corona, may mga taong tinawag na mask police at pinuna ang mga hindi nagsuot ng maskara. Nagbabantayan ang bawat isa. Nagsuot sila ng maskara dahil sa social pressure para hindi sila mahiwalay sa lipunan. Hindi ito kusang loob, kundi pilit na pag-uugali. Dahan-dahan akong tumango. Iyan ang pagkakaiba. Ang Pilipinas ay kumikilos sa pamamagitan ng kultura at social pressure. Ang kanluran ay igigiit ang individual na kalayaan. At mayroon ding mga taong kumikilos sa pamamagitan ng kusang loob na empathy na iba sa dalawang iyon. Yumuko si Hua. Ayaw kong aminin, ngunit malinaw ang datos. Ngumiti ako. Ang unang crack ay lumabas na. Sige, pumunta tayo sa kasaysayan. Ipinakita ko ang bagong slide. Kailan nagsimula ang ganitong pag-uugali ng Pilipino? Magandang tanong ang ibinigay ni Maria. Talaga bang umiiral ito sa loob ng daan-daang taon? Maaari ba itong tawaging DNA sa ilang modernong kaso lamang? Ipinakita ko ang susunod na slide. 1986 People Power Revolution. Noong ika-19 na siglo, hinarap ng Pilipinas ang banta ng kanluraning kapangyarihan. Ang balita na natalo ng Britain, ang malaking bansa na China, sa Opium War ay nagdulot ng shock sa buong bansa. Kung hindi tayo kikilos, magiging kolonya rin tayo. Ang buong bansa ay nabalutan ng sense of crisis. Ang mga naghaharing elite noong panahong iyon ay hindi nakagawa ng epektibong aksyon. Ang bansa ay malapit na sa pagbagsak. Ngunit may kakaibang nangyari, sabi ko. Ipinakita ko ang susunod na slide. Civic-military cooperation noong EDSA ay. Hindi lang ang mga elite ang namuno sa pagbabagong ito. Maraming tao, maging magsasaka at manggagawa, ang tumayo para sa karaniwang layunin na kailangan nating palakasin ang bansa at kailangan nating ibalik ang demokrasya. Mga volunteer ba sila? Tanong ni Marie. Oo, hindi ito inorganisa ng gobyerno. Isang hukbo na kusang loob na nagtipon. Ipinakita ko ang susunod na slide. Partisipasyon ng mga civilian sa revolution. Pilipinas, 30% pataas. French Revolution, wala pang 5%. Russian Revolution, wala pang 2%. American Revolutionary War, wala pang 10%. French Revolution, wala pang 5%. Russian Revolution, wala pang 2%. American Independence War, wala pang 10%. Ang people power ng Pilipinas, 30% pataas. Nagbulungan ang silid seminar. At, mas mahalaga ito, itinuro ko ang susunod na linya. Ang karamihan sa pondo ng EDSA ay mula sa donasyon ng mga negosyante. Hindi sila tumanggap ng sweldo mula sa gobyerno. Nagtipon sila ng pondo, bumili ng armas, at lumaban. Bakit nila ginawa iyon? Tanong ni Professor Tan. Ang rehimen ay nasa posisyon pa. Maaari silang maparusahan. Iyan ang core, tumango ako. Ang mga Pilipino ay may DNA na hindi ko matiis. Kung nasa krisis ang bansa, kikilos sila ng kusa
anuman ang ginagawa ng gobyerno. Ipinakita ko ang bagong slide. A quote, "Mas mabuting tumayo at mamatay para sa bayan kaysa umupo at maghintay ng kamatayan. Tumayo at mamatay kaysa umupo at maghintay." Ito ang mga Pilipino. Ipinakita ko ang susunod na slide. At hindi ito isang beses lamang. Mga pag-aalsa ng magbubukid. Mahigit 3,200 beses sa loob ng 265 taon. Qing Dynasty na pag-aalsa. Tinatayang 270 beses sa parehong panahon. Sinabi ko noong nakaraang session, mahigit 30,200 pag-aalsa ng magbubukid, mahigit 10 beses na mas marami kaysa sa China. Mahigit 30 beses na mas marami kaysa sa France. Tinitigan ko ang mga estudyante, bakit? Ang mga Pilipino ba ay particularly na dikontento? Hindi. May DNA sila na hindi makatiis sa kawalang katarungan. Ipinakita ko ang susunod na slide. Kaso ng China, emperador, anak ng langit, absolute power. Opisyal, kamay at paa ng emperador. Magsasaka, tumatanggap ng pamamahala. Resulta ng paglaban, execution ng pamilya, pangkat. Sa China, kung lalabanan mo ang emperador, ang iyong clan ay ipapatay. Masyadong malaki ang cost ng paglaban. Tumango si Professor Tan, kaya ang mga Sino ay naniniwala na kahit gumuho ang langit, may butas pa rin para makatakas. Mas pinipili nilang umikot at magtiis kaysa lumaban ng head-on. Tama, tumango ako. Ngunit ang Pilipinas ay iba. Ipinakita ko ang susunod na slide. Kaso ng Pilipinas, pinuno, simbolo ng kapangyarihan. Dato, leader, aktwal na namamahala, maaaring palitan kung magkamali. Tao, miyembro ng komunidad. Resulta ng paglaban, lehitimong aksyon para ituwa ang mali. Sa Pilipinas, ang pinuno ay may mataas na posisyon, ngunit ang mga aktwal na namumuno ay maaaring palitan kung magkamali. Ang history ng Pilipinas ay maraming beses na nagpalit ng rehimen at iyan ay hindi lamang internal coup, sabi ko. At ang tradisyong ito ay nagpapatuloy hanggang sa modernong panahon. Ipinakita ko ang susunod na slide. Modernong partisipasyong pampulitika sa Pilipinas. Signature campaigns, eleksyon, lahat ay mapayapang paraan. Sa mga protest laban sa batas, nagtipon ang napakaraming tao. Ang mga Pilipino ay nagpapahayag pa rin ng kanilang boses laban sa politika. Tinitigan ko ang mga estudyante, ngunit ang paraan ay napakamapayapa. Kahit 120,000 ang nagtipon, walang riot, at ang basura ay dinala sa bahay. 120,000, bulong ni James. Sa Amerika, tiyak na may mangyayari. Ipinakita ko ang susunod na slide, Peaceful Civic Action sa kasaysayan ng mundo. 1. Philippine Protest, 120K. 2. Salt March, 60K. 3. March on Washington, 150K. Sa scale, mas malaki ang March on Washington, ngunit ang katangian ng protest sa Pilipinas ay ang kaayusan at kusang loob na pag-uugali. Natahimik ang silid seminar at natapos ito ng walang karahasan, walang sagupaan sa pulis, walang looting at halos walang nasugatan. 120,000 ang nagtipon. Umiling si Hans. Hindi iyan posible statistically. Kapag nagtipon ang malaking pulutong, tiyak na may aksidente. Tama. Ngunit hindi iyon nangyari sa Pilipinas. Ipinakita ko ang susunod na slide. Eksena sa protest area. Pagkatapos ng protest, kusa nilang kinuha ang basura. Kusa nilang binuksan ang daanan para sa emergency vehicles. Maraming pamilya na may kasamang bata. Tinitigan ko ang mga estudyante. Ito ang Pilipinas. Lumalaban, ngunit pinapanatili ang kaayusan. Nagpapahayag ng pagmamalaki, ngunit hindi gumagamit ng karahasan. Ang DNA na nilikha ng kasaysayan ng paglaban sa loob ng daan-daang taon. Dahan-dahang nagtaas ng kamay si Maria Santos. Profesor, nanginginig ang kanyang boses. Mukhang kailangan ko nang aminin. Natahimik ang silid seminar. Sa simula, naisip ko na OA ang sinasabi ng profesor. Hindi ko lubos na pinaniwalaan na ganoon kaiba ang Pilipinas sa China o ibang bansa. Yumuko siya. Ngunit masyadong malinaw ang datos. Walang ganoong nangyari sa China.
120,000 ang mapayapang nagprotest o 1.5 milyon ang nag-volunteer sa sakuna. Napatigil si Maria. Talaga, ibang bansa pala ang Pilipinas. Ngumiti ako. Ang pinakamatigas na kalaban ay nagsimula ng matinag. Ngayon, ikuwento ko na ang kuwento ng aking ama. Natahimik ang silid seminar. Ito ang kuwentong inihayag ko noong nakaraang session. Kinuha ko ang isang lumang itim at puting larawan, isang larawan ng isang batang sundalo na nakangiti. Ang aking ama, si William Harrington, 22 taong gulang noong 1945. Ipinakita ko ang larawan sa projector. Ang aking ama ay sumali sa ikalawang digmaang pandaigdig bilang bahagi ng Allied Forces sa Pilipinas. Nagsimulang mag-concentrate ang mga estudyante. Tag-init ng 1945, labanan sa Bataan. Ipinakita ko ang susunod na slide. Labanan sa Bataan, Allied Forces versus Japanese Forces. Labanan sa jungle sa Pilipinas. Ang unit ng aking ama ay napalibutan. Naubos ang bala at wala silang pagkain. Sa pagtatapos ng Abril, nawasak ang unit. Naging mabigat ang silid seminar. Buhay ang aking ama, sa awa ng Diyos, ngunit naging prisoner of war. Ipinakita ko ang susunod na slide. Japanese POW camp sa Pilipinas. 1 sa bawat patro na bilanggo ang namatay. Naging madilim ang ekspresyon ng mga estudyante. Ang aking ama ay papunta na sa POW camp. Naglalakad sila sa jungle. Umuulan noon. Ipikit ko ang aking mata sandali. Kuwento iyon na daan-daang beses kong narinig mula sa aking ama. Nagkasakit ang aking ama ng malaria at nilalagnat. Hindi na siya makalakad. Ang mga sundalong Hapon ay iniwan ang mga bilanggo na hindi na makalakad. Minsan, pinapatay pa nga nila. Mahinang napasinghap si Marie. Nakahandusay ang aking ama sa tabi ng kalsada. Naghihintay ng kamatayan. Ipinakita ko ang susunod na slide. Lumabas sa screen ang larawan ng isang rural na baryo sa Pilipinas. Makikita ang mga bahay na gawa sa nipa. Doon, nakita siya ng isang pamilyang Pilipinong magbubukid. Natahimik ang silid seminar, isang asawang lalaki at asawang babae, at ang kanilang 10 taong gulang na anak na lalaki. Dinala nila ang aking ama sa kanilang bahay. Kailangan ninyong maunawaan ang sitwasyon noong panahong iyon. Nasa giyera ang Pilipinas. Sobrang kulang ang pagkain. Kung matuklasan na kinakalinga nila ang isang enemy soldier, haharap sila sa matinding parusa bilang traitor. Pinigil ng mga estudyante ang kanilang hininga. Gayunpaman, kinalinga nila ang aking ama. Ipinakita ko ang susunod na slide. Survival record, itinago nila ako sa bubong ng nipa hut. Nagbigay sila ng kanin at tubig kahit wala silang sariling makakain. Sa loob ng 3 linggo. 3 linggo. Kahit nagugutom sila, nagbigay sila ng pagkain sa isang enemy soldier. Bumulong si Professor Tan. Bakit? Bakit nila ginawa iyon? Itinaas ko ang aking mukha. Nagtaka rin ang aking ama. Nang gumaling siya, nagtanong siya, bakit niyo ako tinulungan? Maaaring mapanganib para sa pamilya ninyo dahil sa akin. Huminto ako sandali. Ano sa tingin niyo ang sagot ng magbubukid? Ang silid seminar ay nabalutan ng katahimikan. Dahan-dahan kong sinabi, tao lang po. Natahimik. Tao lang po. Iyon lang ang lahat. Tinitigan ko ang mga estudyante. Patayin siya dahil kaaway? Hindi. Iwanan siya dahil mapanganib? Hindi. Kailangan siyang tulungan dahil siya ay tao lamang. Tahimik na nagtanong si James. Ano ang nangyari sa pamilya pagkatapos? Yumuko ako. Pagkatapos ng 3 linggo, natapos ang digmaan, nakabalik ang aking ama sa England ng ligtas. Ngunit, huminto ako. Sinubukan ng aking ama na hanapin ang pamilya pagkatapos ng digmaan, ngunit hindi niya nakita. Sabi niya, sinunog ang baryo. Hindi namin nalaman kung ano ang nangyari sa pamilya hanggang sa huli. Naging mabigat ang silid seminar. Hindi kailanman nakalimutan ng aking ama ang pamilya. Ipinakita ko ang susunod na slide. Lumabas sa screen ang isang lumang sulat kamay, huling habilin ng aking ama, 2003. Kapag namatay ako, gusto kong ikalat ang ilan sa aking mga buto sa Pilipinas. Dahil sa pamilya ng magbubukid na iyon, ipinanganak ka. Gusto kong ialay ang aking cells sa bansang nagligtas sa aking buhay. Binasa ko ang sulat. Kapag namatay ako,
Gusto kong ikalat ang ilan sa aking mga buto sa Pilipinas. Dahil sa pamilya ng magbubukid na iyon, ipinanganak ka. Halos lumabas ang luha ko, ngunit pinigilan ko. Namatay ang aking ama noong 2003. Dinala ko ang ilan sa kanyang mga buto sa Pilipinas ayon sa kanyang huling habilin sa paanan ng bundok kung saan siya iniligtas. Tinitigan ko ang mga estudyante at mula noon, nagsimula akong mag-aral ng Pilipinas ng seryoso. Kung bakit isinapalaran ng pamilya ng magbubukid ang kanilang buhay upang iligtas ang isang enemy soldier. Gusto kong mahanap ang sagot na iyon. Tahimik ang silid seminar. 35 taon ang inabot. Nag-interview ako ng libu-libong tao, nag-analisa ng milyon-milyong datos, at namuhay ako sa Pilipinas sa loob ng 6 na taon. At nahanap ko ang sagot. Itinuro ko ang whiteboard. Sumulat ako sa malaking letra. Hindi ko matiis. Ang mga Pilipino ay may DNA na hindi ko matiis. Kapag nakakita sila ng nagdurusa, hindi nila ito matiis. Hindi mahalaga kung kaaway, dayuhan o taong hindi nila kilala. Tinitigan ko ang mga estudyante. Ang 5 milyong tao na dumagsa sa Yolanda, ang 1.37 million na nagtipon sa Luzon earthquake, ang 120,000 na nagpahayag ng boses sa protest. Lahat ay iisang DNA. Tinitigan ko sila at ang pamilya ng magbubukid noong 1945 na nagligtas sa isang enemy soldier ay iisang DNA din. Nababalutan ng mabigat na hangin ang silid seminar. Dahan-dahang nagtaas ng kamay si Maria Santos. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Professor, humihingi po ako ng tawad. Bakit ka humihingi ng tawad? Sa simula, hindi ko gustong maniwala sa sinabi ng profesor. Hindi ko naisip na ganoon ka-espesyal na bansa ang Pilipinas. Pinunasan ni Maria ang kanyang luha. Ngunit ngayon, naiintindihan ko. Talaga palang ibang bansa ang Pilipinas. Ngumiti ako. Salamat Maria, hindi ka nagkamali. Ang mahalaga ay natuto ka at may lakas ng loob kang aminin ito. Sapat na iyan. Umupo si Maria habang nagpupunas ng luha. Doon nagtaas ng kamay si Professor Tan. Nanginginig din ang kanyang boses. Professor Harrington, kailangan ko ring aminin. Hindi iyan mangyayari sa China. Walang sino man ang mag-aalaga sa isang enemy soldier sa peligro ng kanilang buhay sa China ngayon. Yumuko ang profesor. Talaga palang ibang lahi ang mga Pilipino. Tinitigan ko ang silid seminar. Lahat, dahan-dahan kong sinabi. Ang gusto kong sabihin ngayon ay hindi na mas mahusay ang Pilipinas kaysa sa ibang bansa. Tumingin ang mga estudyante. Iba iyan. Ang prejudice ng kanluran na magkatulad lang ang lahat ng Asya ay mali. Isinulat ko ang huling pangungusap sa whiteboard. Ang Pilipinas ay ang exception ng Asya. Ang Pilipinas ay ang exception ng Asya. Isang lahi na fundamentally na naiiba mula sa China at iba pang mga bansa sa Asya. Tinitigan ko ang mga estudyante. Sa susunod, pag-uusapan natin kung paano nilikha ng DNA na ito ang modernong Pilipinas. Kung bakit ang Pilipinas lamang ang nakabawi ng ganoon kabilis. Kung bakit ang mga kultura tulad ng musika at hospitality ay kumalat sa buong mundo mula sa Pilipinas. Sinara ko ang aking laptop at sinabi, hanggang dito muna tayo ngayon. Narinig ko ang usapan ng mga estudyante sa likod ko habang papalabas ako. Maria, okay ka lang? Oo. Medyo shocked lang ako. Ako rin. Ang kwento tungkol sa ama niya? Ngumiti ako. 35 taon na ang nakalipas nang una kong marinig ang kwento ng aking ama. Pareho din ang shock na naramdaman ko. Bakit iniligtas ng pamilya ng magbubukid ang isang enemy soldier sa peligro ng kanilang buhay? Ang tanong na, iyan ang nagdala sa akin sa 35 taon ng pananaliksik sa Pilipinas. At ngayon, alam ko na ang sagot. Ang mga Pilipino ay may DNA na hindi ko matiis. Kapag may nagdurusa, dadagsa sila kahit wala silang kaugnayan, kahit mapanganib, kahit sila ay mapinsala. Iyan ang Pilipinas, ang natatanging lahi sa mundo. Dumating ang oras ng huling seminar. Ang kapaligiran ng pumasok ako sa silid seminar ay ganap na nagbago. Ang unang session ay puno ng mga bulungan at sneaker. Ngunit ngayon, iba. Lahat ng estudyante ay seryosong nakaupo at naghihintay sa akin. Si Maria Santos ay nakaupo sa pinakaharap na upuan.
Iba sa huling session, nakasara ang kanyang laptop. May hawak siyang maliit na sobre. Si Professor Tan ay nakaupo sa tabi ng bintana. Nawala na ang karaniwan niyang mapanghamong tingin. Mukhang nag-iisip siya ng malalim. Sige, huling session na. Hindi ko binuhay ang projector. Hindi na kailangan ang datos ngayon. Gusto kong sabihin ang conclusion ngayon. At gusto kong marinig ang inyong mga iniisip. Nagtaas ng kamay si Maria Santos. Professor, bago iyan, maaari ba akong magsalita? Oo, Maria, sige. Tumayo si Maria mula sa kanyang upuan. Mahigpit niyang hinawakan ang sobre na hawak niya. Sa loob ng isang linggo, nag-isip ako ng nag-isip, nanginginig ang kanyang boses. Noong unang session, nang sabihin ng professor na, baka hindi Asya ang Pilipinas, sa totoo lang, naginit ang ulo ko. Hindi ko matanggap na iba ang Pilipinas sa China at ibang bansa. Huminto si Maria. Ganoon ang itinuro sa amin sa China. Iisa ang kultura ng China at Pilipinas. Nagbahagi sila ng kasaysayan at iisa ang kanilang fundamental na pinagmulan. Malaki ang impluensya ng China at magkatulad sila. Yumuko siya. Ngunit nang makita ko ang datos na ipinakita ng professor, nagbago ang isip ko. Natahimik ang silid seminar. Ang 1.5 milyong kusang loob na dumagsa sa Yolanda. Ang 1.37 milyon na nag-volunteer sa Luzon earthquake. Ang 120,000 na mapayapang nagtipon sa protest. Pinunasan ni Maria ang kanyang luha. Hindi iyan nangyari sa China. Hindi iyan nangyari kahit kailan. Binuksan niya ang sobre na hawak niya. May lumabas na isang larawan, isang lumang itim at puting larawan, isang batang lalaki na nakangiti. Ito ang larawan ng aking lolo. Ang aking lolo ay nagtungo sa Pilipinas bilang sundalo noong 1940s. Nanginginig pa ang kanyang boses. Bago siya namatay, sinabi niya sa akin, maraming tao akong napi sa giyera. Hindi niya sinabi ang mga detalye, ngunit namuhay siya ng may guilt habang buhay. Naging mabigat ang silid seminar. Nang marinig ko ang kwento ng ama ng professor na iniligtas siya ng isang pamilyang Pilipinong magbubukid. Naluluha si Maria. Naisip ko, ang mga tao sa bansang ginawa ng aking lolo ng ganoon kasamang bagay ay nagligtas ng buhay ng isang enemy soldier sa peligro ng kanilang buhay. At ang dahilan ay tao lang po. Yumuko siya ng malalim. Professor, at lahat, inaamin ko. Iba ang Pilipinas sa China, ganap na naiiba. Tiningnan niya ako. At humihingi ako ng tawad sa mga Pilipino. Bilang isang Chino, dahil sa hindi ko tamang pagkaalam sa kasaysayan at sa pagkakaroon ko ng prejudice. Yumuko ng malalim si Maria. Nagbulungan ang silid seminar. Naramdaman ko ang init sa aking dibdib. Maria, itaas mo ang iyong mukha. Dahan-dahang itinaas ni Maria ang kanyang mukha. Umaagos ang luha sa kanyang pisngi. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Hindi ka nagkamali, marahan kong sinabi. Ang mahalaga ay natuto ka at nagkaroon ka ng lakas ng loob na aminin iyon. Sapat na iyan. Pinunasan ni Maria ang kanyang luha at umupo. Doon nagtaas ng kamay si Professor Tan. Maaari rin ba akong magsalita? Oo, Professor Tan. Sige. Tumayo si Professor Tan mula sa kanyang upuan. Seryoso rin ang kanyang ekspresyon. Nag-aral ako ng Timog Silangang Asya sa loob ng mahigit 20 taon. Ang comparative study ng China at Pilipinas ang aking specialty, huminto siya. Sa totoo lang, naisip ko rin na OA ang sinabi ni Professor Harrington. Hindi ko matanggap na fundamentally na magkaiba ang Pilipinas at China. Umiling ang professor, ngunit ang datos ay hindi nagsisinungaling. Itinuro niya ang whiteboard. Kusang loob na partisipasyon sa loob ng 72 oras pagkatapos ng sakuna. Pilipinas, mahigit 50,000. China, tinatayang 8,000. Nagbuntong hininga si Professor Tan. Mababa iyan sa 1,005 ng Pilipinas. Kahit 10 beses na mas marami ang populasyon ng China, 1,005 lamang ang kusang loob na partisipasyon. Tiningnan niya ang silid seminar. Wala itong alibi. Tiningnan niya ako. Professor Harrington, inaamin ko rin. Iba ang Pilipinas sa China. Huminto siya sandali. Hindi lang iba ang level. May something special ang mga Pilipino, something na wala sa mga Chino. Yumuko ang professor.
Isang lahi na nagliligtas ng buhay ng enemy soldier sa peligro ng kanilang buhay dahil lang sa tao lang po. Hindi iyan maiisip sa China. Umupo siya. Tahimik ang silid seminar. Tinitigan ko ang mga estudyante. Ano ang iniisip ninyo, iba pa? Nagtaas ng kamay si Hans. Professor, nag-espesyalisa ako sa data analysis. Sa simula, naisip ko na may sample bias o iba pang variable. Umiling siya. Ngunit ang datos na ipinakita ng professor ay consistent. Ang mga pag-aalsa, Luzon earthquake, Yolanda, protest, corona response. Parehong pattern ang inuulit sa loob ng mahigit 4 na taon. Tiningnan ako ni Hans. Hindi ito coincidence. Karapat-dapat itong tawaging DNA. Nagtaas ng kamay si James. Sumasang-ayon din ako. Sa simula, naisip ko na national character lang ang pagkakaiba. Umiling siya. Masyadong extreme para ipaliwanag gamit ang salitang national character. Ang 1.5 milyong tao na kusang loob na mag-aalis ng debris. Ang 120,000 na mapayapang nag-protest. Hindi ito ang level na maaaring ipaliwanag ng national character lang. Nagtaas din ng kamay si Marie. Ako rin. Sinubukan kong isipin kung posible ba iyan sa France, ngunit imposible iyan. Talagang imposible. Maraming ulo ang tumango sa silid seminar. Ngumiti ako. Salamat lahat. Naglakad ako papunta sa whiteboard. Noong unang session, sumulat ako ng ganito. Itinuro ko ang unang sinulat na pangungusap. Baka hindi Asya ang Pilipinas. Marami ang ngumisi. Sabi nila, imposible. Tinitigan ko ang mga estudyante. Ano ang iniisip ninyo ngayon? Tahimik ang silid seminar. Dahan-dahang sinabi ni Maria. Tama po yan. Tumango si Professor Tan. Inaamin ko, si Hans, James, Marie at iba pang estudyante ay tumango. Isa-isa, uminit ang aking dibdib. 35 taon. 35 taon kong ginawa ang pananaliksik na ito. Nagsimula sa kwento ng aking ama, hanggang sa libu-libong interview, milyon-milyong data analysis, at 6 na taong pamumuhay sa Pilipinas. At ngayon, sa wakas, kinilala ang aking pananaliksik. Kung gayon, sabihin ko na ang conclusion. Sumulat ako ng bagong pangungusap sa whiteboard. Bakit ang mga Pilipino lamang ang nagkaroon ng DNA na ito? Ito ang huling tanong. Tinitigan ko ang mga estudyante. Nakumpirma na natin na may DNA ang mga Pilipino na hindi ko matiis. Ngunit bakit? Bakit ang mga Pilipino lamang? Ipinakita ko ang bagong slide. Geographical na kondisyon ng Pilipinas. Lumabas sa screen ang mapa ng Timog Silangang Asya. Ang kapuluan ng Pilipinas ay lumulutang, nahiwalay ng dagat mula sa kontinente. Ang Pilipinas ay nasa napaka-espesyal na posisyon sa heograpiya. Sa kanluran ay ang China, sa hilaga ay ang Taiwan, ngunit hiwalay ito ng dagat. Ipinakita ko ang susunod na slide. Bilang ng pagsalakay ng dayuhan sa kasaysayan ng Pilipinas. 2 beses. Average, 1 beses, kada 1,000 taon. Sa loob ng mahigit 2,000 taon ng kasaysayan. 2 beses lamang nakaranas ang Pilipinas ng full-scale invasion. Ngunit, patuloy ko, sobrang daming natural disasters ang Pilipinas, lindol, tsunami, typhoon, pagsabog ng bulkan, palaging nasa banta ng kalikasan. Sa loob ng 2,000 taon, tinitigan ko ang mga estudyante. Ano ang kailangan mong gawin upang mabuhay sa ganitong kapaligiran? Dahan-dahang sumagot si James. Kailangan ninyong magkaisa. Kung maghihiwalay, mamamatay ang lahat. Tama, tumango ako. Ang mga Pilipino ay nabuhay sa loob ng 2,000 taon sa kapaligiran na mamamatay sila kung hindi sila magkakaisa. Kailangang unahin ang kami kaysa ako. Kung hindi, mawawala ang buong komunidad. Ipinakita ko ang susunod na slide. Pagkumpara sa China, malawak na lupa. Maraming lugar para tumakas. Kapag nagpalit ng dinastiya, sumunod sa bagong dinastiya, resulta, inuuna ang survival. Mahina ang kolektibong pagkilos, malawak ang lupa ng China. May lugar silang tatakasan kapag may krisis. Kapag nagpalit ng dinastiya, makakaligtas sila kung susunod sila sa bagong dinastiya. Tiningnan ko si Professor Tan. Kaya, inuuna ng mga Tsino ang survival, ang pag-iisip na uunahin ang sarili
bago tumulong sa iba. Hindi umunlad ang DNA na magsakripisyo ang individual para sa komunidad. Tumango si Professor Tan na may mapait na ngiti. Ngunit ang Pilipinas ay iba. Ipinakita ko ang susunod na slide. Pilipinas, island nation na napapalibutan ng dagat. Walang lugar para tumakas. Natural disasters. Resulta, kailangang magkaisa kung hindi, mamamatay DNA ng komunidad. Ang Pilipinas ay island nation. Walang lugar para tumakas. Kapag dumating ang lindol o tsunami, kailangan lang nilang magkaisa at harapin ito. Tinitigan ko ang mga estudyante. Isang lahi na nabuhay sa ganitong kapaligiran sa loob ng 2,000 taon. Isang lahi na natuto na mamamatay sila kung hindi sila kikilos. Sumulat ako ng bagong pangungusap sa whiteboard. Ebolusyon para sa survival. Ang DNA ng Pilipino. Ang DNA ng Pilipino ay resulta ng ebolusyon para sa survival. Umunlad sila sa lakas ng pagkakaisa sa kapaligiran na mamamatay sila kung hindi sila magkakaisa. Tinitigan ko sila. At ang DNA na ito ay lumalabas pa rin sa modernong panahon. Ipinakita ko ang susunod na slide. Modernong tagumpay ng Pilipinas, isa sa pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Mabilis na nakabawi pagkatapos ng digmaan, nangunguna sa mundo sa hospitality at serbisyo, mataas na democracy index sa Asia. Sa loob lamang ng ilang dekada, ang bansang nawalan ng lahat sa digmaan ay lumaki bilang isa sa pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Tinatawag itong miracle recovery. Tinitigan ko ang mga estudyante. Paano yan naging posible? Wala silang resources, walang technology, walang capital. Ako mismo ang sumagot. May mga tao sila. Mga taong hindi matiis. Ipinakita ko ang susunod na slide. Pilipinas noong 1950s, nagtrabaho ang mga kabataan sa Maynila, suportado ang economic growth. Mga overseas Filipino workers, OFW, na nagbukas ng market para sa Pilipinas. Noong 1950s, nagtrabaho ng husto ang mga Pilipino para pasaganahin ang bansa. Ang mga kabataan mula sa probinsya ay nagtrabaho ng mahabang oras sa mababang suweldo. Ang mga OFW ay naglibot sa buong mundo, nagbebenta ng serbisyo at produkto ng Pilipinas. Tinitigan ko sila. Bakit? Dahil mahirap ang bansa, hindi sila matiis. Tinitigan ko ang mga estudyante. Ito ang Pilipinas. Isang lahi na hindi matiis kapag may krisis. Isang lahi na hindi makatiis nang hindi gumagawa ng isang bagay. Kaya, sila ang lahi na pinakamabilis na nakabawi sa mundo. Sumulat ako ng huling pangungusap sa whiteboard. Ang Pilipinas ay ang natatanging lahi sa mundo. Ang Pilipinas ay ang natatanging lahi sa mundo. Tinitigan ko ang mga estudyante, iba sa China, iba sa Amerika, iba sa Europa. Isang lahi na may unique DNA na nilikha ng 2,000 taon ng survival struggle. Huminto ako. Ito ang conclusion ng 35 taon ng aking pananaliksik. Tahimik ang silid seminar. Dahan-dahang nagpalakpakan si Maria. Sumunod si Professor Tan. Si Hans, James, Marie at iba pang estudyante ay nagpalakpakan, isa-isa. Ang buong silid seminar ay napuno ng palakpakan. Uminit ang aking dibdib. Nang tumigil ang palakpakan, nagtaas ng kamay si Maria. Professor, huling tanong lang po. Oo, sige. Ang ama ng profesor, ang pamilya ng magbubukid na nagligtas sa kanyang buhay. Hindi po sila nakita, hindi po ba? Naluluha si Maria. Ligtas po ba sila? Nag-isip ako sandali. Hindi ko alam. Halos 8 taon na ang nakalipas. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ngunit naniniwala ako. Tumingin ako sa mga estudyante. Buhay ang espiritu ng pamilyang iyon. Sa 1.5 milyong tao na nag-alis ng debris sa Yolanda, sa 1.37 milyon na nagbigay ng pagkain sa Luzon earthquake, sa 120,000 na nagpahayag ng boses sa protest. Ngumiti ako, ang mga taong naniniwala na kailangang tumulong dahil tao lang, sila ang descendant ng pamilya ng magbubukid na iyon. Natahimik muli ang silid seminar. Sinara ko ang aking laptop at sinabi, lahat. Tiningnan ako ng mga estudyante. May natutunan kayong mahalaga ngayon, dahan-dahan kong sinabi. Maraming iba't ibang lahi sa mundo. Ang bawat isa ay may iba't ibang kasaysayan,
iba't ibang kultura, iba't ibang DNA. Kung pagsasamahin nyo ang lahat at sasabihing magkatulad lang sila, mawawala sa inyo ang katotohanan. Tiningnan ko si Maria. Maria, nagpakita ka ng lakas ng loob ngayon. Ang lakas ng loob na aminin ang sarili mong prejudice at tanggapin ang bagong katotohanan. Iyan ang tunay na pag-uugali ng isang scholar. Tumango si Maria habang nagpupunas ng luha. Professor Tan, ganoon din kayo. Hindi madaling aminin ang hindi paborableng katotohanan tungkol sa sarili mong bansa. Ngunit nagawa ninyo iyon. Tumango si Professor Tan. Tiningnan ko ang lahat ng estudyante. Salamat, lahat. Kung nakapagbago ang seminar na ito ng kahit kaunti sa inyong mga iniisip, hindi na sayang ang 35 taon ng aking pananaliksik. Kinuha ko ang aking bag at huling sinabi, tiningnan ako ng mga estudyante. Pumunta kayo sa Pilipinas balang araw. Subukan ninyong direktang maranasan. May mga bagay na hindi maipapasa sa aklat o datos lamang. Ngumiti ako. Makikita ninyo, kapag nakilala ninyo ang mga Pilipino, kung bakit inialay ko ang aking buhay sa pananaliksik na ito sa loob ng 35 taon. Binuksan ko ang pinto at lumabas. Narinig ko ang usapan ng mga estudyante sa likod ko. Gusto ko talagang pumunta sa Pilipinas. Ako rin. Gusto kong makita ng direkta. Maria, okay ka lang? Oo, na-touch lang ako. Ito ang una kong session na ganoon. Naglakad ako sa pasilyo at tumingin sa labas ng bintana. Umuulan pa rin ng Nobyembre. Kinuha ko ang isang lumang larawan mula sa aking bulsa. Larawan iyon ng aking ama. Tay, nagawa ko, bulong ko. Ang kuwento mo ay sa wakas na iparating ko na sa mga tao. Ang kuwento ng pamilya ng magbubukid na iyon. Umagos ang ulan sa labas ng bintana. Niyakap ko ang larawan sa aking dibdib at naisip, talaga palang isang espesyal na bansa ang Pilipinas. Isang bansa na nakaligtas sa 2,000 taon ng paghihirap. Isang bansa na may DNA na hindi ko matiis. Isang bansa na naniniwala na kailangang tumulong dahil tao lang. Ang natatanging bansa sa mundo at ang bansa na nagligtas sa buhay ng aking ama. Ngumiti ako habang naglalakad papunta sa aking office. Natapos na ang 35 taon ng pananaliksik. Ngunit ang respeto ko sa Pilipinas ay hindi magtatapos. Hanggang dito muna ang nakakagulat na kwento tungkol sa Filipino DNA na inaral ng isang profesor ng Universidad ng Oxford sa loob ng 35 taon. Ang mga bagay na itinuturing nating natural ay milagro pala sa mundo. Mangyaring ibahagi ang kwentong ito sa mga tao sa paligid mo. Ang maliit na pride ay magiging malaking lakas. Mangyaring mag-subscribe at mag-like din. Salamat sa panonood. Ang Silid Seminar na nagyayelo sa simula ay napuno ng mainit na palakpakan sa huli. Ang kwento ng paghahanap ng isang propesor na naglaan ng 35 taon ay nagtapos na. Ang espasyo na puno ng cynicism at pagtutol sa simula ay naging isa sa huli na puno ng malalim na pag-unawa at emosyon na lumampas sa pagkakaiba ng nasyonalidad at paninindigan. Hindi lamang ito pagbabagong dinala ng datos at teorya. Ito ay dahil sa kwento ng walang pangalang magbubukid at ng kanyang pamilya na nagligtas sa buhay ng ama ng propesor at sa nag-iisang ngunit pinakamalakas dahilan na tao lang po na tahimik na gumalaw sa puso ng lahat ng naroon. Maaaring hindi natin napapansin ang espesyal na lakas na taglay natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Kapag may sakuna, dadagsa tayo upang tumulong sa taong hindi natin kilala nang hindi iniisip ang ating sarili. Kung may taong nagdurusa sa kalsada, natural lang na tumulong tayo nang hindi nag-iisip ng tubo o kawalan. Ang pagkilos na tinatawag ng mga dayuhan na milagro ay itinuturing nating natural lamang. Ngunit, ang natural na iyon, ang mahalagang pamana na minana natin mula sa ating mga ninuno na nakaligtas sa matinding paghihirap. Ito ay isa pang kasaysayan na wala sa textbook, hindi kuwento ng mga makapangyarihan o bayani, kundi kuwento ng walang katapusang chain of compassion na hinabi ng ordinaryong mga tao sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang DNA na hindi ko matiis na natuklasan ni Professor Harrington, hindi iyon para sa isang espesyal na tao, kundi tahimik na naninirahan sa loob ng bawat isa sa atin. Maaari itong malapit sa unconditional love.
na naglalayong protektahan ang komunidad kahit isakripisyo ang sarili. At ang espiritu na iyon ay may universal na lakas na minsan ay madaling lampasan ang hangganan sa pagitan ng kaaway at kaibigan tulad ng pamilya ng magbubukid na iyon. Nagtapos ang kuwento sa tanong ng propesor, baka hindi Asya ang Pilipinas. Ngayon, nauunawaan na rin natin ang tunay na kahulugan ng mga salitang iyon. Hindi iyon tungkol sa classification ng heograpiya o kultura. Ito ay isang malalim na mensahe na nagtatanong sa fundamental na halaga ng tao. Paano tayo dapat mamuhay bilang tao? Ano ang pipiliin natin kapag nahaharap sa paghihirap? Ngayong alam na natin ang kuwentong ito, baka kaunti na lang ay mag-iba na ang pananaw natin sa mundo. Mararamdaman natin ang historical weight sa mukha ng mga volunteer na nakikita natin sa balita. Makikita natin ang hustisya ng pamilya ng magbubukid na iyon sa maliliit na kabutihang loob ng ating kapitbahay. At ang pinakamahalaga, mapapansin natin ang mainit na liwanag na natutulog sa loob mismo natin. Ang paggalaw ng puso na hindi ko matiis kapag may nagdurusa. Iyan ang hugis ng ating kaluluwa na minana sa loob ng 2,000 taon na dapat nating ipagmalaki sa mundo. Sa tahimik na pride na ito sa ating dibdib, mamumuhay tayo bukas. Hindi kailangang gumawa ng espesyal na bagay. Mag-isip lang tayo ng kaunti tungkol sa mga tao sa paligid natin at gumawa ng isang maliit na kabutihang loob. Ang bawat isa sa kanila ay magiging isang bagong patak ng walang katapusang kabutihan na nagbuo sa bansang ito. Maraming salamat sa panonood. Buong puso kong inaasahan na may mainit na liwanag na sisikat sa inyong puso. Hanggang dito muna ang kwento ngayon. Kung na-touch kayo sa kwentong ito, mangyaring ibahagi ang inyong boses sa like at comment. At ang subscribe ay ang invitation sa susunod na kwento. Buong puso kong inaasahan ang inyong muling pagbisita.